Kabanata 6871. Nang makita ni Royce ang pagbabago sa ekspresyon ni Cynthia, lalo siyang natuwa. Mabilis niyang ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Siyempre, binago niya ang ilang mga detalye sa panahon ng kanyang paliwanag, na ginawa ang kanyang sarili sa isang inosenteng biktima. Samantala, naging kasuklam-suklam na magkasintahan sina Harvey at Cynthia na ginawa ang lahat ng gusto nila. Gaano ka kawalang hiya, Royce? Hindi napigilan ni Cynthia na mapasigaw nang marinig niya kung paano binago ni Royce ang katotohanan. Kinuha nga ng nanay ko ang pera mo, pero nangako na ako na ibabalik ko sa iyo ang pera. Pero hindi mo lang kinuha ang phone ko, hindi mo man lang ako pinaalis. Ipagpipilitan mo pa ang sarili ko sa iyo. Hindi mo ba naisip na ang ginagawa mo ay lalong walang kahihiyan? Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Royce sa sinabi niyang, walang hiya. Totoong may bagay ako sa pera at magagandang babae, pero may sarili akong rules. Hindi ko pinipilit ang sinuman. Ang bawat babae na naging akin ay ginawa ito sa kanilang sariling kusa. Alam ito ng lahat sa bansa A. Tumingin si Royce kay Kairos at nagpatuloy, Kairos, I know I shouldn't disturb you when you're checking out the Geraldton Hotel in behalf of Emery. Ngayon na nakatagpo ako ng isang taong gustong gumawa ng gulo tulad nito, sa tingin ko kailangan ko ang iyong tulong. Dahil hindi ito bansa A, maraming pumipigil sa akin na gawin ang anumang bagay. Napangisi si Royce sa loob-loob. Nang dumating siya sa Walls Inn sa pagkakataong ito, hindi siya nagdala ng mga elite para hindi maghinala ang mga tao sa kanya. Lahat ng ginamit niya ay pinahiram sa kanya ni Kairos. Kung nangyari ito sa bansa A, ginamit na niya ang kanyang kapangyarihan para durugan si Harvey. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Kairos, at hindi gaanong nagbago ang mukha niya nang marinig niya kung paano nagsinungaling si Royce habang nagpapaliwanag. Pasimple siyang naglakad papunta sa gitna ng restaurant. Napakabilis, may naglipat ng sopa para sa kanya. Ang isa pa ay nagsilbi sa kanya ng isang baso ng alak mula sa isang bote ng 1982 Chateau Latour. Pinaikot-ikot ni Kairos ang baso ng alak sa kanyang kamay habang nakatiklop ang kanyang mga paa. Kalmado siyang tumingin kina Harvey at Cynthia. Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Kairos Wright, mula sa Wrights ng Walls Inn. Ang Kairos ay hango sa salitang Kyrios, ibig sabihin ay Panginoon. Ako ay direktang inapo ng pamilya Wright, pati na rin ang numero 1 kanang kamay ni Emery. Maraming share si Emery sa Geraldton Hotel, ibig sabihin asset niya ito. Naglakas loob kang magsimula ng gulo sa kanyang teritoryo at kahit sino ay binubugbog. Sinusubukan mo bang huwag igalang siya, o wala ka bang pakialam sa mga Wright ng Walls Inn? Tandaan, kami ang pinuno ng nangungunang 10 pamilya. Gusto lang naming maging maingat at ayaw naming magka-problema. Kung hindi, sasabihin ng mga tao na kami ay isang pamilyang walang batas. Pero dahil mas gusto naming maging maingat, hindi ibig sabihin na pwede mo kaming itulak ng ganito. Inubos ni Kairos ang red wine sa baso niya at saka binasag sa sahig. Nakikita kong isa ka sa aking mga kababayan, hindi ko na ito gagawing mahirap para sa iyo. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Ang una ay iyuko ang iyong tuhod at humingi ng paumanhin, pagkatapos ay baliin ang iyong mga braso. Iwanan ang babaeng iyon, at isasaalang-alang ko ang bagay na ito. Ang pangalawa ay dalhin mo rito ang iyong taga-suporta. Kung mapipigilan nila ako at ang pamilya Wright, isasaalang-alang ko rin ito. Ngunit ang taong tatawagan mong mas mahusay dito ay may ilang tunay na kapangyarihan. Kung ang taong tinawagan mo dito ay walang kapangyarihan, pasensya na. Hindi rin siya makakaalis. Ang mga salita ni Kairos ay may pahiwatig ng katamaran at kawalang hiyaan. Para bang nadurog na ang buong Walls Inn sa ilalim ng takong ng mga Wright. Parang walang magdududa sa kanilang lakas. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang lalaking tinatawag na Raiden ay nagpakita ng isang malupit na ngiti at ikanaway ang kanyang kamay. Ang lahat ng iba pang mga lalaki at babae, na nakasuot ng kakaibang mga damit, ay umalis sa daan, bawat isa ay may hawak na baril. Agad nilang nilok ang buong restaurant.
Ang ilan sa kanila ay mahinahong isiniwalat ang kanilang mga permit at ipinakita ito sa lahat. Sa isang lugar tulad ng Walls Inc., halos imposible para sa isang tao na magkaroon ng anumang arma sa lehitimong paraan. Iyon lamang ay sapat na upang ipaliwanag ang maraming bagay. Natatakot ka na ngayon, hindi ba? Malamig na sabi ni Royce habang nag-dial ng isa pang numero. Sumugod ang isa pang grupo ng mga security guard at agad na hinarang ang lahat ng labasan. Malinaw na hindi sila titigil hanggat may namatay. Ito ay maaaring magpaliwanag ng maraming bagay. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Harvey at ngumiti lang. Samantalang si Cynthia naman ang nag-alinlangan. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at sinabing, "Ako si Cynthia Zimmer. Ang aking kapatid na babae ay ang pinuno ng ika-9 na sangay ng jeans ng Mordo." Habang alam ni Cynthia na may kakayahan si Harvey, alam din niya kung ano ang ibig sabihin ng apelyido ng Wright sa Walls Inc. Hindi niya gustong masaktan ni Harvey ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Walls Inc. Inaasahan niya na marahil ay mapapawi niya ang mga bagay sa pamamagitan ng paggamit ng reputasyon ng jeans ng Mordo. Naging malamig ang ekspresyon ni Royce nang marinig ang sinabi ni Cynthia. Sa isang normal, marahil ay kailangan nilang matakot ngunit wala itong ibig sabihin sa kanya at kay Kairos. Nakikita ko, at iniisip ko kung sino ang nang-ahas na magsimulan ng kaguluhan sa teritoryo ko. Iyon ay ang jeans ng Mordo, ang pamilya na ikalawa sa huli sa nangungunang 10 pamilya. Bulalas ni Kairos na nagkukunwaring naiintindihan. Gayunpaman, ang kanyang tono ay puno ng pagmamataas at pangungutya. Ngunit bilang miyembro ng jeans ng Mordo, naiintindihan mo ba kung bakit palaging tinatawag ng jeans ang kanilang sarili na Jeans of Mordo? Bahagyang natigilan si Cynthia, at umiling. Bueno, hayaan mo akong turuan ka ng isang aralin mula sa kabaitan ng aking puso, mahinahong sabi ni Kairos. Sa Mordo ay nangangahulugan na ang Mordo ay kung saan ang iyong base ng kapangyarihan. Na kung saan maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Ang pangalan ng iyong pamilya ay may ilang impluwensya dito, ngunit ito ay medyo limitado. At least, hindi sapat para kumbansihin ako. Sinabi ni Cynthia pagkatapos, sinabi sa akin ng aking kapatid na babae na ang nangungunang 10 pamilya ay nagtutulungan sa isa't isa. Not to mention, this isn't our fault in the first place. Hindi na kailangang umabot pa sa puntong ito. Nag-aalalang tumingin si Cynthia kay Harvey pagkatapos sabihin iyon. Alam niya ang lakas ni Harvey, ngunit ang presensya ng mga Wright ng Walls Inc. ay napakalakas dito. Higit sa lahat, napakarami sa kanila. At may mga baril pa sila. Kung sila ay kumilos laban sa isa't isa, natatakot siya na si Harvey ay nasa isang malaking kawalan. Tulungan ang isa't isa, malamig na tawa ni Kairos. Wala namang problema kapag ako ang nagsasabi. Pero kapag sinabi mo iyon, parang umaasa ka sa amin. At hindi na kailangang lumaki ang mga bagay. Kayo ang hindi nagpakita sa amin ng anumang paggalang at pinahiya si Emery. Anong karapatan mong sabihin yan? Kung ako ang tatanungin mo, I don't mind making concession. Kung maaari mong tawagan ang isa sa mga direktang inapo mula sa pamilya Jean upang lumapit at mag-alok ng paumanhin, maaari kong isaalang-alang ang bagay na ito. Kung hindi, hindi sapat ang reputasyon lamang ng pamilya Jean. Ngunit kahit na, maaari bang tanungin ng 9th branch ang sinuman sa kanila dito? Puno ng panghahamak ang mukha ni Kairos. Totoong napakaganda ng pagiging isa sa nangungunang 10 pamilya, ngunit ang pagkakaiba sa katayuan sa pagitan ng direktang inapo at inapo mula sa pamilya ng sangay ay medyo malawak. Isang tao mula sa ika-9 na sangay ng jeans ng Mordo ang gustong pilitin ng isang tao mula sa direktang sangay ng Wrights ng Walls Inc. na umatras. Siguradong nagbibiro sila, hindi sigurado si Cynthia kung ano ang sasabihin sa oras na ito, dahil naubusan na siya ng mga salita. At this time, Harvey interjected calmly. Alam mo kung ano talaga ang nangyayari pagdating sa kung sino ang tama at mali. Dahil gusto ni Cynthia na maayos ito ng mapayapa, handa din akong tahakin ang rutang iyon. Ngunit kung titingnan mo kung gaano ka kalakas kumilos, nagiging boring na ito. Sinasabi mo ba sa akin kung ano ang gagawin?
Sabi ni Kairos na interesado. Ayos lang, pero ang punto, makakahanap ka ba ng makakapigaw sa akin? Kung hindi, ano ang saysay ng pagsasabi ng lahat ng iyon? Umungol din si Royce. Tama, tawagan mo sila dito. Tawagan din ang iyong mga taga-suporta. Tingnan natin kung gaano ka kalakas at maimpluwensya. Kung sino man ang hiniling mong pumunta rito ay mas mahusay na kayang sugpuin kaming lahat, o mas mabuti pa, pigilan kami ng lubusan. Kung hindi, mas masahol pa sa kamatayan ang haharapin mo. Kapag sinasabi ni Royce iyon ay titignan niya si Cynthia ng may pagnanasa. Masasabi ng lahat kung ano ang iniisip niya. Kitang-kita ni Harvey kung ano ang ikinabahala ni Cynthia, kaya hindi siya direktang sumalungat sa kanila at sa halip ay sinabing, I can't be bothered to explain what's happening, but since my ex-mother-in-law took $150 million from Royce, I'll pay that amount. Mag-iiwan ako ng ilang daang libong dolyar para masakop ang mga medikal. Isa pa, magkakilala na rin kami ni Prinsesa Shena. With that in play, let's stop everything here tonight, okay? Hindi magiging mahinahon si Harvey kung hindi dahil nag-aalala siyang baka mahuli si Cynthia sa crossfire. Kung siya ay papasok sa isang magaspang na salungatan sa mga right, ito ay magmumukha sa kanya na hindi siya nagbigay ng respeto kay Shena. Gayunpaman, nangyari lamang ito nang magkaroon sila ng kahulugan. Siguradong nagbibiro ang isang tao kung maniniwala ang isa na babol-iin niya ang kanyang mga braso at humingi ng tawad kay Royce. Nang banggitin ni Harvey si Shena, naningkit ang mga mata ni Royce. Samantala, curious na tanong ni Kairos, kilala mo ang prinsesa namin? Hindi lang kami magkakilala, nagkasama pa kami na mag-almusal ilang araw na ang nakalipas, mahinahong sabi ni Harvey. Mabuti, ikaw ay lubos na may kaya. Ang aming prinsesa ay puno ng pagmamalaki. If she's allowing you to accompany her for breakfast, it means that you do have some capability. Sabi ni Kairos sabay tango, ngunit walang masyadong pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ngunit, kaya, ano? Hindi mo kilala si Emery, at hindi mo siya kaibigan. Gusto mong respetuhin kita dahil sa isang babae. Masyado ka bang umaasa sa mga babae na sa tingin mo ay karapat-dapat ka rin sa gayong paggalang? Sige, pumili ka ng iba. I'm curious kung sino ang susunod mong ilalabas at tingnan ko kung mapipigilan nila ako, sabi ni Kairos, na napukaw ang kanyang interes. Napabuntong hininga si Harvey. Sapat na ba ang kinatawa ng Country H Martial Arts Alliance at ang chairman ng Country H Commercial Group para sugpuin ka? Naningkit ang mga mata ni Kairos nang marinig ang dalawang titulong iyon. Ang dalawang pamagat na ito ay maaaring sapat na upang takutin ang hindi mabilang na iba na isumite, sabi ni Kairos na may ngiti. Pagkatapos ay nagsindi siya ng mahabang tabako at nagbuga ng usok. Ngunit sa amin na mga right ng Walls Inc., walang kabuluhan ang sinabi ni Harvey na mahinahon, kaya hindi iyon gagana, kung gayon. Ngumisi si Kairos. Sa ngayon, oo, siguro maaari mong ipakita sa amin ang ilang iba pang mga bagay, tingnan kung maaari rin nilang takutin ako. Sa tingin ko ito ay dapat na makatakot sa iyo. Hindi mapakali si Harvey na ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Kumuha siya ng salamin na ashtray at saka ibinato sa ulo ni Kairos. Bang! Nagkaroon ng putok, at nabasag ang ashtray habang nag-spray ng dugo. Matapos ang ginawa ni Harvey, ang mayabang na si Kairos ay agad na nasa masamang kalagayan. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang noo kaya naging brutal ang kanyang mukha. Ano? Hindi makapaniwalang tumingin si Royce kay Harvey habang nakabuka ang bibig nito na parang hindi alam kung paano magre-react. Parehong natigilan ang mga kasama ni Kairos at ang kanyang mga bodyguard. Walang inaasahan na aatake si Harvey nang patagilid ang negosasyon. Hindi pa ganoon katagal na ipinakita ni Harvey si Shena at ilang iba pang mga titulo upang subukan at pilitin silang umatras. Paano naging ganito bigla ang mga bagay? Maging si Cynthia ay napuno ng pagkabigla. Hindi niya alam kung paano magre-react sa aksyon ni Harvey. May death wish ka ba? Mabilis na nag-react dito si Royce at ang iba, na itinaas ang kanilang mga baril sa kinaroroonan ni Harvey.
Gustong protektahan ni Cynthia si Harvey sa likod niya, ngunit pinigilan siya ni Harvey. Hindi niya binigyan ng tingin si Royce at ang iba at sa halip ay tumingin kay Kairos ng may interes. Mukhang napakahusay ng mga tao mo, ngunit napakabagal nilang mag-react at kumilos, mahinahong sabi ni Harvey. Ano ang mga pagkakataon na mabali ko muna ang iyong leeg bago nila pisilin ang mga gatilyo? Medyo nahihilo si Kairos habang umaagos ang dugo niya. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili. Pagkatapos, kalmado siyang tumingin kay Harvey. Ayon sa ginawa mo, mayroon kang kahit 70% na pagkakataon na mabali muna ang aking leeg, sabi ni Kairos habang taimtim na sinusuri ang kanyang sitwasyon. Ngunit pagkatapos mong baliin ang aking leeg, mayroong 99.9% na posibilidad na mabaril ka sa isang walking hive. Ang lahat ng pamilya, korporasyon, at lahat ng may kaugnayan sa iyo ay magkakaroon din ng 99.9% na pagkakataong mamuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Kaya naman, kahit na magkaroon ka ng pagkakataong patayin ako, hindi ba? Hinaway-kaway ni Kairos ang kamay para sabihin kay Royce at sa iba pa na kumalma. Kalmadong ngumiti si Harvey at sinabing, sa tingin mo ba hindi ko gagawin ito? Hindi mo magawa, sabi ni Kairos. Walang tao sa mundong ito ang nasa isla. Ang bawat tao'y may isang taong pinapahalagahan nila. Ang bawat tao'y may kamag-anak sa kanila na dapat nilang alalahanin. Ang mga kahihinatnan ng pagpatay mo sa akin ay ang mamatay sa tabi mo ang lahat ng malabong nauugnay sa iyo. Ang isang bagay na maaaring ayusin ng mapayapa ay naging isang hindi malulutas na sitwasyon. Sa madaling salita, hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang sinumang may kaunting kakayahan sa pag-iisip ay mauunawaan ang mga kahihinatnan ng paggawa nito at isuko ito pagkatapos nito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6875. Halatang pinagkadalubhasaan ni Kairos ang paraan ng pagbabanta sa isang taong gumagamit ng mga taong malapit sa kanila. O marahil, mas madaling sabihin na kakaunti ang maaaring makatakas sa mga batas ng kanyang sinabi. Ilang tao ang maaaring maging nasa isla sa mundong ito. Sa madaling salita, hindi kailanman tinatrato ni Kairos si Harvey bilang isang tao na dapat niyang seryosohin kahit nasa kanyang subconscious. Siya ay mula sa Rights ng Walls Inc., ang nangungunang pamilya ng nangungunang 10 pamilya. Si Blaine, Hector, Dan, at ang iba pang mga young master sa kanilang hanay ay maaaring maging sulit sa kanyang oras, ngunit tiyak na hindi isa si Harvey sa kanila. Oh, binibigyan mo ako ng leksyon, tumawa si Harvey nang marinig niya ang kanyang mga salita. Hindi kita binibigyan ng leksyon. I'm simply telling you that there are rules in this world that you can't escape no matter what, sincere na sabi ni Kairos. Halimbawa, baka masarap sa pakiramdam na hampasin mo ang ulo ko hanggang dumudugo, pero ngayong kumalma ka na, hindi ka ba nakakaramdam ng panghihinayang? Hindi ka ba maswerte na buhay pa ako? Kung hindi, paano sa tingin mo matatapos ito? Isang masamang tingin ang ibinigay ni Kairos kay Harvey matapos itong ipaliwanag sa kanya. Gayunpaman, kung talagang may kakayahan si Harvey na harapin ang kalalabasan, diretso sana siyang umatake sa halip na mag-aksaya ng oras dito. Nang marinig ni Harvey ang mga salita ni Kairos, nanatili siyang walang kibo. Sa halip, nagtataka siyang nagtanong. Ngunit marahil may isa pang posibilidad. At ang posibilidad na iyon ay pagkatapos kitang patayin, wala na akong anumang responsibilidad. Maging si Emery ay magpapanggap na hindi ito nangyari. Napaisip naman si Kairos at tumango. Meron, but there's less than 1% chance of that happening. Siguro kahit 0.1%. At walang pagkakaiba sa pagitan niyan at imposible. Sampal. Hindi na nag-aksaya ng hininga si Harvey at agad na sinampal ang mukha ni Kairos. Ngayon, sa tingin mo ba ay tumaas ang posibilidad? Siguro 10% na ngayon. Sampal. Ngayon, nagsisimula ka na bang maghinala tungkol sa kung sino ako at bakit kaya kitang ipahiya ng walang parusa? Sampal.
Siguro ngayon iniisip mo kung paano ko aayusin ang mga bagay-bagay ngayon. 3 beses na sinampal ni Harvey si Kairos to the point na nahihilo si Kairos na puro gulat sa mukha. Kung naiintindihan niya kung bakit hinampas ni Harvey ang kanyang ulo ng isang ashtray bilang isang pagkilos ng bugzo ng damdamin, ang 3 sampal na dinanas niya ngayon ay nagsabi sa kanya na talagang hindi siya natatakot dito. I'm telling you right now, I think there's no need for me to settle this. Ang mga right ng Walls Inc. ay talagang lubos na maimpluwensya sa Walls Inc., ngunit gaano ka man ka-impluwensya, kailangan mo pa ring sundin ang pinakapangunahing mga panuntunan at paggalang sa batas. Ngunit hindi ka lamang nakikipagtulungan sa isang tao mula sa bansa A upang magpatakbo ng isang brothel, ngunit pinipilit mo pa ang mga kababaihan na maging mga manggagawa sa sex at gawin ang anumang gusto mo sa kanila. Naniniwala ako na parehong magiging interesado dito ang presinto at ang Dragon Cell. Ang ilan sa pambansa at internasyonal na media ay handang mag-ulat tungkol dito. Tingnan natin kung paano ka poprotektahan ng mga right kapag lumampas na ito. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Kairos matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Habang siya ay nagalit sa kay-abangan ni Harvey, hindi niya ito masyadong inisip. Nang marinig niyang ilalantad ni Harvey ang lahat ng nangyari rito, nadurog ang puso niya. Ang mga salitang The Rights of Walls Inc. ay kumakatawan sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa bansa H. Kinakatawan din ito kung gaano kataas ang pamilya right. Ngunit kung ang isang tao ay hindi nais na maglaro ayon sa mga patakaran at nais na ilihis ang talahanayan, kung gayon ang kanilang pangalan ay naging walang bisa. Bilang pinuno ng nangungunang 10 pamilya, ang mga right ng Walls Inc. ay may sariling mga tungkulin at responsibilidad. Kailangan nilang mapanatili ang mataas at makapangyarihang imahe ng mga nangungunang pamilya sa puso ng mga karaniwang tao. Kapag ito ay ganap na nalantad, marahil ang mga tao mula sa presinto at Dragon Cell ay hindi gagawa ng anumang aksyon laban sa pamilya right, ngunit maaaring personal siyang alisin ni Emery sa ngalan ng hustisya upang maprotektahan ang reputasyon ng pamilya. Dahil hindi pa tunay na naging pinuno ng pamilya si Emery, naroon pa rin si Shena para hamanin siya. Kung talagang nagpasya si Harvey na ihayag ito ng walang pag-iingat, gagamitin ni Shena ang pagkakataong ito para palalain ang mga bagay para kay Emery. Lalo na sa panahon ng panloob na pakikibaka, ang isang microscale na pagbabago ay minsan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Siyempre, ang pinakamahalagang bahagi nito ay ang pag-aalala ni Kairos na talagang makakaapekto ito sa pag-akyat ni Emery. Iyon ay mas mahalaga kaysa sa walang habas na mga aksyon ni Harvey. Maging ang ekspresyon ni Royce ay namutla din. Totoo na siya ay isang nepo baby, ngunit hindi siya tanga. Alam niya na ang mga epekto ng isang bagay na nahayag sa publiko at isang bagay na hindi na may dalawang ganap na magkaibang bagay. Kung talagang ibinulgar ni Harvey ang lahat, magkakagulo silang lahat. Huminga ng malalim si Royce at sinabing, "Stop being ridiculous, Harvey. Ang totoo ay niloko mo ako ng $150 milyong. Kahit na dumating ang mga taga-Dragon Cell at ang presinto, wala kang masasabi para pumanig sila sa iyo. Kahit na narito ang media, maaari rin nating ipaliwanag ang lahat. Samantala, dapat kang mag-ingat na huwag masaktan ang iyong sarili." Mahinahong sinabi ni Harvey, "I'm sorry, but I'm not afraid of that." Malinaw na alam ninyong lahat kung pinilit ninyo ang mga babae na maging mga manggagawa sa sex at kung ginawa ninyo ang lahat ng gusto ninyo. Royce, sigurado ka bang lahat ng nandito ay kusang loob na nandito? Na silang lahat ay gusto lang ng iyong mga pinsan. Sa palagay mo ba ay magsasalita sila sa ngalan mo kapag narito ang mga opisyal mula sa presinto? O baka naman, sa tingin mo ba ang mga opisyal ng presinto at ang mga enforcer mula sa Dragon Cell ay madaling malinlang? Pagkatapos nito, inilabas ni Harvey ang kanyang telepono, handa nang pindutin ang 3 digit. Nang makita niya ang ginagawa ni Harvey, hindi sinasadyang sinabi ni Kairos, "Maghintay, kung may sasabihin ka, sabihin mo na," sabi ni Harvey habang malamig na nakatingin kay Kairos. Sa kabila ng kanyang karaniwang pakiramdam ng superiority,
Kumaibot ang mata ni Kairos. In the end, the unwillingness on his face obvious, he said, "We'll consider this matter over. Hindi mo kailangang ibalik sa amin ang $150 milyong, at ituturing kong kasalanan ang sugat na ito sa aking ulo. Gayunpaman, magkikita tayong muli balang araw. Maaari kang tumaya dyan." Halatang sumuko na si Kairos. Ang isang taong may katayuan ay palaging may pananakot sa isang tao kapag siya ay sumuko. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na magkakaroon ka ng kalamangan sa susunod? Naiinis na sabi ni Harvey kay Kairos. Originally, I wanted to be over with also. Dahil gusto mo akong takutin sa salita, pasensya na. Nagbago ang mga kondisyon. Gusto mo na itong matapos. Oo naman. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Kumibot ang gilid ng labi ni Kairos. Pagkatapos, bumulong siya, "I'm sorry. Hindi ikaw, siya," turo ni Harvey kay Royce. Sabihin sa kanya na lumuhad at humingi ng tawad, at isa sa alang-alang namin ito. Kung hindi, makikita natin kung sino ang mas maraming pinsala dito. Ikaw, nagngalit ang mga ngipin ni Royce, at gusto niyang masampal si Harvey. Gayunpaman, alam niyang sinadya itong ginawa ni Harvey para maghiganti sa kanila, na nagbibigay sa kanya ng tinatawag na pagpipilian. Ginawa ito ni Harvey para tuluyang mapahiya silang dalawa ni Kairos. Nais ding gamitin ni Harvey ang bagay na ito para gumawa ng bitik sa relasyon ng Wright ng Walsingham at ng Yates ng Bansa A sa panahon ng kanilang pakikipagtulungan. Ang problema, walang choice si Royce. Kung talagang nagpasya si Harvey na gawin ang lahat ng gusto niya, pareho silang magkakaproblema ni Kairos. Matagal na kinagat ni Royce ang kanyang mga ngipin bago tuluyang dahan daw ang yumuko ang kanyang tuhod at sinabing, "I'm sorry." Agad namang itinaas ni Harvey ang paa at sinipa si Royce sa sahig. "Alam kong hindi ka sinsero sa iyong paghingi ng tawad, ngunit tatanggapin ko pa rin ito ng may awa. Ngunit tandaan, kung nais mong gawin ang isang bagay sa hinaharap, gawin mo ito para sa akin. Kung gagawin mo muli ang anumang bagay sa mga taong malapit sa akin, kahit ang iyong mga Diyos ay hindi ka mapoprotektahan." At pagkatapos, hinawakan ni Harvey ang kamay ni Cynthia at umalis. Alam niyang hindi ito matatapos, ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Pagkatapos umalis sa Geraldton Hotel, hindi pinili ni Harvey na pabalikan si Cynthia sa sambahayan ng Zimmer. Sa halip, ipinadala niya siya sa Mordo para manatili siya kay Mandy. Bagamat maaapektuhan nito si Cynthia sa akademya, tila may bagyo na darating sa Walsingham. Hindi ito eksaktong magandang hakbang para manatili si Cynthia sa Walsingham na ito. Nang matapos na niya ang lahat, nagdial siya ng numero at inilarawan ang lahat ng nangyari kay Mandy. Matagal na natahimik si Mandy bago niya tuluyang nasabi, "Salamat, Harvey." Hamalakhak si Harvey habang iniinom ang kanyang tasa ng kape. "There's no need for both of us to say something like this. Kung may kailangan, palagi akong may magagawa para sa iyo. Kung wala ka, si Cynthia ay mahihirapan ngayong gabi." Sabi ni Mandy na nakaramdam ng takot para sa kapatid matapos niyang mabalitaan ang lahat. Malinaw na isa itong setup, at hindi lang ito nakatutok kay Cynthia. Nakatutok din ito sa kanya. Madali silang mahulog kung hindi nila papansinin ang gayong bitag. Lalo na't nakuha ni Royce si Kairos mula sa Wright ng Walsingham para suportahan siya. Maliban sa pagkagulat, naramdaman ni Mandy na may humihila ng mga string mula sa mga anino. Maaari niyang hulaan na hindi ito magtatapos doon. Nagawa nilang sugpuin ni Harvey ang lahat sa pamamagitan ng ilang salita, ngunit kapag nagawa na nila ang paghahanda, tiyak na lalaban sila hanggang sa huli. "Huwag kang mag-alala, maganda ang relasyon namin ni Shena. Sapat na yun para maging kaaway ako sa mga mata ni Emery. Kahit wala ang nangyari ngayong gabi, nakatadhana na kami na magiging kaaway niya. Kaya, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito ng labis. Pinaghihinalaan ko na sila ang pupunta para sa akin, at hindi kayong dalawa. Ako ang hinila kapababa kasama ko." Napabuntong hininga si Harvey sa sinabi niya. Samantala, biglang tumahimik si Mandy.
Sa huli, ibinaba niya ang tawag ng walang sinabi pa. Nagdilim ang ekspresyon ni Harvey, at sumama ang pakiramdam niya nang ang narinig niya ay ang tunog ng pagkaputol ng tawag niya. Napakabilis, tinawagan niya ang Mordo. Bagamat ang mga pangunahing tungkulin ng Sky Corporation ay inilipat na lahat sa Walls Inc., napaka-impluwensya pa rin ito sa Mordo. Makalipas ang ilang minuto, nakatanggap si Harvey ng balita na ikinagulat niya. Pagkatapos ibaba ang tawag, pumunta si Mandy sa Purdue Mountain. Purdue Mountain, Mordo. Isang bagong Mercedes Maybach ang nagmaneho papunta sa isang sinaunang estate sa burol ng bundok. Dahil malapit ito sa karagatan at mabilis na bumaba ang temperatura sa panahon ng taglagas, maliban sa ilang lamig mula sa huling bahagi ng taglagas, ang ari-arian ay nagdala din ng isang tiyak na pagkalamig. Bumaba si Mandy sa kotse na nakasuot ng manipis na jacket, na tinitingnan ng mga sinaunang istruktura sa loob ng estate. Ang ilan sa kanila ay siglo na ang edad, at walang makapagsasabi kung gaano na sila katagal. Gayunpaman, ang mga gusali ay mukhang bagong itinayo. Ang Genes of Mordo ay magre-renovate at mag-aayos ng mga gusali isang beses bawat 3 buwan, pati na rin ang pag-install ng pinakabagong teknolohiya. Iyon lamang ay katibayan kung gaano kahalaga ang lugar na ito para sa Genes ng Mordo. Ang totoo ay ito ang tirahan ng patriarch ng Genes ng Mordo, si Zayden. Siya ay naging lubhang mahinahon nitong mga nakaraang taon. Karaniwan, ang patriarch ng Genes ng Mordo ay mananatili rito. Ang lahat ng kanyang mga salita at kilos ay magpapasya sa kabuuan ng kapalaran ng mga Genes. Sa Mordo, ito man ay mula sa ikalawa o ikatlong klase o ang mga anak ng lahat ng iba pang sangay ng pamilya ng Genes, lahat sila ay gustong pumunta dito. Gayunpaman, lahat ng mga ito ay kailangang mag-apply ng maaga ng 6 na buwan. Bilang pinuno ng 9th branch, nagkaroon si Mandy ng isang pagkakataon bawat taon na makita siya ng walang appointment. At ngayon, nag-iisa siya sa estate. Sa wakas ay narating niya ang pinto sa estate pagkatapos ng 3 round ng body search. Pagpasok pa lang niya, may nakita siyang babaeng nasa 27 years old na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan na lumabas. Sa kanyang unang hakbang, nakatayo siya mismo sa gitna ng pinto at bahagyang yumuko. "Hello, Miss Mandy. Ipinaalam na kay Mr. Zayden ang iyong pagdating. Ngunit ngayon na ang kanyang oras para sa kanyang pang-araw-araw na pagsasanay. Mangyaring maghintay ng kaunti." "Oo naman. Salamat, Miss Judd." Tumango si Mandy. Ang babaeng nasa harap niya ay personal assistant at secretary ni Zayden. Sa Genes ng Mordo, direkta niyang pinagsilbihan si Zayden, na nagbigay sa kanya ng kakaibang katayuan. Tumayo siya ng mas mataas kaysa sa iba maliban sa isa. Gayunpaman, si Miss Judd ay palaging medyo maingat din. Hindi niya kailanman ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ipakita kung gaano siya kahusay, kaya naramdaman ng iba na hindi niya ipinakita ang lahat ng kanyang mga card. Gayunpaman, alam ng lahat mula sa pinakamataas na mga young master ng Genes of Mordo na ipakita ang kanyang paggalang. Nang makita niya kung gaano ka-cute si Mandy, may bigla siyang naalala at sinabing, "Tama, malapit na mag-dinner. Gusto mo bang maghapunan? Kung gagawin mo, ipapaalam ko kay Sir at maghanda ng mga kagamitan para sa iyo." Bahagyang natigilan si Mandy, ngunit mabilis niyang sinabi ng nakangiti, "Salamat pero kakakain ko lang bago dumating. Kaya, hindi na kailangan." Sa totoo lang, si Mandy ay hindi kumain buong araw at gutom na gutom. Ngunit maliban kung matapos niyang harapin ang bumabagabag sa kanya, wala siyang gana. Siyempre, kahit kaya niya, wala siyang karapatang umupo at kumain kasama si Zayden. Kung hindi lang alam ni Mandy, nasayang na lang niya ang kanyang oras sa pagiging leader. Nung narinig ni Miss Judd ang sinabi ni Mandy, napangiti siya. Para bang alam niyang hindi kumain ng kahit ano si Mandy pero nagpasya siyang huwag ipahalata. Sa halip, dinala niya si Mandy sa malapit na meeting room para magpahinga at humiling sa isang tao na maghanda ng isang tasa ng mainit na tsaa at ilang merienda para kay Mandy bago umalis. Ang bango ng matamis na tsaa ay tumagos sa hangin. Medyo nag-alinlangan si Mandy, ngunit kumain pa rin siya ng ilan sa mga cake. Medyo mabango.
Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay nakita ni Mandy ang mga figure na lumilitaw sa pasukan. Medyo naging uneasy siya. Ibinaba niya ang phone na ginagamit niya sa trabaho, at tumayo. Miss Mandy, handa na si Mr. Zayden na makita ka. Ngumiti si Miss Judd at sinenyasan si Mandy na sumama sa kanya. Ang ari-arian ay maaaring mukhang medyo maliit, ngunit sa katunayan, ang buong lupain na nakapalibot dito ay itinuturing na bahagi ng ari-arian. Kung walang namumuno, walang makakahanap ng kanilang destinasyon. Napakabilis, dinala ni Miss Judd si Mandy sa Storm Pavilion sa hardin. Ang lugar na ito ay medyo mainit-init, at ginawa nitong medyo nakaka-relax si Mandy. Sa gitna ng pavilion ay isang mesa na may ilang naka-plated na merienda. Lahat sila ay mga bagay na matatagpuan sa kanayunan, tulad ng mga mani at carrot. Maliban doon, mayroong isang mangkok ng barley. Isang lalaki na nasa edad 50 taong gulang ay naghahanda pa lamang sa pagkain nang iangat niya ang kanyang ulo at ngumiti kay Mandy. Bakit ka nandito, Mandy? Hindi ba dapat nasa Walsing ka na humahawak sa negosyo ng 9th branch? Nagka-problema ka ba? Nang tanungin niya iyon kay Mandy, mukha siyang maalalahanin. Kung huhusgahan lang ng isa ang kanyang hitsura, para siyang matandang janitor na namamahala sa pagwawalis ng maruruming sahig. Walang kakaiba sa kanyang aura. Gayunpaman, ang lalaking ito sa katotohanan ay may ganap na kontrol sa genes ng Murdoch, si Zayden. Agad siyang tumayo at mapusok na hinila ang isang upuan, at pinaupo si Mandy. Halika, maupo ka. Napakadalang para sa isang bisita na lumitaw habang ako ay naghahapunan. Mabilis, magdala ng dagdag na plato at ilang kagamitan sa hapunan. Kumain ka pa, Mandy. Huwag kang mag-alala sa akin. Medyo nag-alinlangan si Mandy pero nakaupo pa rin sa harap ng mesa. Pagkatapos ay sinabi niya, "Salamat, Ginoo, ngunit hindi na kailangang bigyan ako ng anumang kagamitan sa hapunan. Kumain na ako ng merienda kanina." Bahagyang natigilan si Zayden at tumawa. Tama, kayong mga kabataan ay hindi kailanman nagustuhan ng mga bagay tulad ng carrots at mani. Sige, pumunta tayo sa punto ngayon. Ginamit mo ang iyong taunang pribilehiyo para lang makita ako. May nangyari bang masama? Ito ang nangyari, sabi ni Mandy. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na ipinaliwanag ang nangyari. Kahapon, sinaktan ng kapatid kong si Cynthia ang isang grupo ng mga tao. Kasama sa mga taong ito ang Yates ng bansa A at ang mga Wright ng Walsing. Ang ika-9 na sangay ay maaaring makitungo sa mga Yates mismo, ngunit ang mga Wright ng Walsing ay hindi isang taong maaari nating pukawin. Kaya, sana ay personal kang magpakita para pigilan sila. Bilang kabayaran, handa akong isuko ang aking posisyon bilang pinuno ng 9th branch. Tumayo si Mandy at binigyan ng maayos na courtesy si Zayden. Napangiti si Zayden habang nakikinig. Oh, tungkol dyan. Nabasa ko rin ang tungkol sa ulat hindi pa nagtagal. Ang masasabi ko lang ay ang mga Wright ng Walsing ay walang pakialam sa aming relasyon bilang magkaalyado. Sinabi ni Mandy, kasalanan ng nanay ko, pero kahit noon pa man, ayaw kong magdusa ang kapatid ko. Kaya, sana matulungan mo ako dito. Oh, you, there's no need for you to speak in such way like we're mere acquaintances, sabi ni Zayden habang nilalapag ang tinidor. Tapos, naging mabagsik ang ekspresyon niya. Ikaw ang pinuno ng ika-9 na sangay, at may pagkakataon na makapasok ka sa pangunahing sangay. Siyempre ako na ang bahala sa mga problema mo. Not to mention, ito ang kasalanan nila in the first place. Kung hindi natin sila tuturuan ng leksyon na mahirap kalimutan, iisipin nilang wala na ang genes ng Mordo. Kabanata 6,900. Sa madaling salita, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ako na ang bahala, sabi ni Zayden. Kung tungkol sa ika-9 na sangay, iyan ang bunga ng iyong pagpapagal. At least, wala akong nakikitang may karapatang palitan ka bilang pinuno. Maliban kung nakagawa ka ng isang napakalubhang pagkakamali, ang iyong katayuan bilang pinuno ng ika-9 na sangay ay garantisadong. Tandaan, huwag na huwag magsabi ng isang bagay tulad ng pagsuko sa iyong posisyon bilang head kailanman muli.
Ang mga nangungunang pamilya tulad ng Jeans of Mordo ay may sariling mga patakaran. May ilang mga posisyon na hindi maaaring kunin dahil lang sa gusto mo, at may mga hindi mo rin kayang iwanan ng ganoon kadali. Natigilan si Mandy matapos niyang marinig ang pambabatikos ni Zayden sa kanya. Tapos, tumanggo siya. Naiintindihan. Salamat sa iyong aral, Ginoo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya sa paglilingkod sa pamilya. Hindi naman gaanong nagulat si Mandy nang makitang handa si Zayden na magpakita ng personal. Dahil si Kairos ay hindi nagpakita ng anumang paggalang sa Jeans ng Mordo, kailangan ni Zayden na magpakita ng lakas kapag umabot na sa yugtong ito. Ang hindi inaasahan ni Mandy ay siya pa rin ang pinuno ng 9th branch. Maraming tao sa loob ng pamilya ang nagnanais ng lugar na ito. Ngunit nang makita ni Mandy kung gaano kahigpit si Zayden, hindi na siya nagsalita pa. Pagkatapos nun, tumayo siya at nagbow kay Zayden bago umalis. Hindi masyadong malalim ang relasyon nila ni Zayden kaya marami silang mga paksang pag-uusapan. Alam ni Mandy kung kailan siya makakapunta at kung kailan siya makakaalis. Nang wala na si Mandy, si Miss Judd, na kanina patahimik, ay nagtatakang nagtanong kay Zayden, "Sir, hindi ba palagi kang hindi nasisiyahan kay Mandy?" Napakalayo ng relasyon niya sa Jeans ng Mordo kaya wala siyang apelyido na Jean. Bakit hindi mo gamitin ang pagkakataong ito para paalisin siya at makakuha ng taong masaya na pumalit sa kanya? Kalmadong sabi ni Zayden, "Totoo na hindi ako masaya sa kanya, pero kailangan ko ring kilalanin ang kanyang mga kakayahan. At least, lahat ng mga gawaing ibinigay sa kanya ng pamilya ay nakumpleto, hindi alintana kung ginamit niya ang mga tagalabas o ang kanyang mga talento upang makamit ang mga ito. Nagawa pa niyang harapin ang karamihan ng gulo sa Walsing. Sa tingin mo ba makakahanap tayo ng kasangkapan na kasing husay niya? Kung gusto natin siyang switch out, sino sa tingin mo ang mas magaling? Wala kang mahahanap, di ba? Marami sa mga miyembro natin ang tumatanda. Kung idaragdag natin siya sa pamilya, ito ay magpapasigla sa atin at matigil ang pagwawalang kilos na ito." From that angle, hindi ba mas effective ngayon si Mandy? Pero syempre, kung may makapipilit kay Mandy na kusang loob na isuko ang kanyang posisyon at gumanap ng mas mahusay kaysa sa kanya, hindi ako tatutol. Kinain ni Zayden ang huling subo ng pinakuloang barley na may nasisiyahang ekspresyon sa mukha. Tumango si Miss Judd na parang naiintindihan na niya ngayon. Kung gayon, paano mo haharapin ang Walsing? Kalmadong sagot ni Zayden, "Dahil may gustong mag-target ng miyembro ng pamilya namin, syempre kailangan nilang magbayad para dito. Halimbawa, hindi dapat umiral ang hotel na iyon. Panahon na upang hayaan ang mga tao na makita ang kadiliman na namimilipit sa loob. Sa ganoong paraan, maipapakita natin sa publiko kung gaano kalaki ang kapangyarihan natin at ipaunawa sa mga right kung ano ang kanilang ginawang mali. Higit sa lahat, hindi ito magiging masaya kung hindi ito malakas."